Kasi yung pagpapaliwanag yun napaka-importante, yung malaman ng katotohanan. Hindi para linglangin kayong lahat dito sa komensyo. Yung totoo lamang. Mahirap po manlinlang, hindi po namin gawain yung manlinlang, manloko, para lamang sa palipad, para lamang sa views. Di ba? Gagawa ka ng content na alam mo naman sa sarili mo, nakuha mo lang yan, hearsay. Inadapt mo, kinontent mo, hindi mo naman alam yung katotohanan. Ganun po nangyayari ngayon eh. Nabibigyan yung mga yan ng maling info. Diba? Mislead ang information. Totoo po yan. Maraming abogado na rin din sa SOCMED na alam niyo itong mga vlogger na to, nautusan lang to magtinda sa bumili na suka sa tindahan, naging abogado na ng SOCMED. Mayroong mga drawing pa rito sa SOCMED. Pero inyo ginagawa lang kayong tanga. Huwag po kayong magpakatanga, mga kababayan. Gamitin niyo po yung pinag-aralan niyo sa eskwelahan. O yung aral na lamang yan. Tama lamang sa isang Pilipino. Hindi po yung sobra. Huwag po kayong magpalinlang sa mga nautusan ng mga vlogger niya sa bumili lang ng suka. Diba? Wala ho mga alam yan eh. Alam lang niya, humingi lang ng mga chismosa rin yan eh. Diba? Di nga, di ba, Mac? Pero, pag nandiyan yung problema, tingnan nyo, tago na ng tago yung mga yan. Hindi nyo na makikita, hindi nyo makakilap. Kasi andyan yung problema eh. O, pag may demand ng tao, yung mga yan. Malalakas lang ang naman buraot dito, pero pagdating sa realidad, tago na yung mga yan. Hindi na nila kayang harapin. Mapakaawa na yan. Yan yung mga... si Banat Bay, kuya, na-demanda na dahil dun sa sedition. Naloko rin ako niya. Kala ko, totoong tao yan. Eh, nung binigyan pala ng pera, mukha palang pera yan. Si Banat Bay, nako. Okay kasi pangalan to, si Dadang Baculaw. Masasama rin sa demanda eh. Inciting to sedition, obstruction of justice. Tingnan nyo ha. Hintayin nyo, magtatago na yan. Hindi na lalabas siya. Nagmamakaawa na yan. Nagbabago na ng kanyang tema. Kasi kailangan talaga sampulan yan, Makit. Kailangan talaga ipatas. Kasi ang ginagawa nyo para kayong si Sara Duterte. Si Sara Duterte, nakaupo na eh. Kayo pang hindi nakaupo, nagyabang na kayo sa tao. Di harapin nyo ngayon yan. Dahil tutulungan namin yan, para sa amang sa bagay na ganyan. Ipatupad yung batas. Yan lang naman hihilingin namin sa gobyerno. Ipatupad natin batas. Sampulan ang dapat sampulan. Para na sa tibay ng katarantaduhan ninyo, maalis na lipunan. Salot kayo ng lipunan. Pero nagbabalita kayo, nagtatrabaho ang ating mga kapulisan, babanatan nyo. Bakit kayo ba nagpapasahod sa mga pulis? Hindi, di ba? Taong bayan kami lahat. Hindi lang kayo ang nagpapasahod, kami rin. Magtanong kayo sa taong bayan, kunin niyo yung pulso ng taong bayan. Kung karapat dapat bang durugin niyo kung gusto. Di ba? Tama po. Kayo mga vlogger kayo. Tama lang. Kaya sila nadali ng kaso ni General Torre. Sinampahan sila ng kaso. Ino-obstruct nila yung yung paghahain ng warrant of arrest kay Buloy. Nandun pala sa loob talaga ng KOJC. Di nadali sila ng kaso. Namnamin nila yan. Yung isa nga nagmamalaki. Ang laki daw ng kinita niya. Ayos yun, malaki kinita niya kasi doon sa loob ng kulungan, mahal ang sigarilyo doon, mahal ang alak, mahal ang pagkain. Biro mo sigarilyo doon, parang 100 ng isa. Total naman, Banat Bay, Manila City Jail naman ang babagsak mo, pabibisita na kita kay Mocha doon. 3rd District na naman. Doon ka na lang bibisitahin ni Mocha. Tama-tama yun. Hindi na maghihirap si Mocha mag-travel. Doon kayo mayayapang kayo para kala nyo naman. Kaya nyo daragin yung nakaupo. So, dito ba kayo? Mga Superman ba kayo? Tao lang kayo. Arepas lang naman tayong kinakain dito eh. Huwag kayo astang superwoman dito sa SOCMED. Bunga nga.
yan malakas. Pero wala ka sa gawa. Diba? Yun nga po. Mas gugustuhin ko na yung taong maliliit kaysa yung kayo nga naturingan, pinagkatiwalaan kayo para magsalita. Di ba? Pero ginamit niya sa pera. Pinagkakitaan. Yun lang naman eh. O di kumita ka na ngayon. Yan ba'y sasapat na yan sa laban mo sa kaso? Gobyerno ang kalaban mo. Maraming pera. May pera ang gobyerno. Tandaan mo. Yun nga po. Ikaw, nagamit ka na. Hindi ka na nila kailangan sisibakin ka na. Kasi wala nang may tutulong. Hindi ka na pwedeng bumanat ngayon kasi may soplang ka na eh. O ngayon, paano realidad? Kung nagkapera ka nga, sabihin natin, yan ba'y sapat sa habang buhay mo? Pag nakulong ka, makakapag-vlog ka pa ba sa loob ng kulungan? Hindi na. Mindset nyo kasi. Di ba? Ang taong bayan, tanongin nyo kung mahal kayo ng taong bayan. Yung pinaglaban nyo, pero sa 30 million ba kuha nyo o hindi? I think baka mga 1,000 lang siguro nakukuha nyo. Di ba, Mas? So, tama po. Alam nyo, kasi hindi nyo iniisip yung future eh. Ang iniisip nyo yung ngayon, makabanat kayo ngayon sa mga tao, sa mga nakaupo sa gobyerno. O ngayon, tatrabahuin kayo ngayon. So, ang impact niyan, mararamdaman yan, darating sa inyo yan. Kasi hindi kayo tatantang gobyerno, pulis pa naman ang nagdemanda sa inyo. Oo nga po, si General Torre. Kahit sabihin mo, 10 bodyguard mo, kung si Kibuloy nga, ilang libo yung nandun, may nagawa ba? Wala. Para to para sa inyo, kahit bulldozer, gigibain niya ng gobyerno para lamang pagpatas. Diba? Kung si Mayor, si pangalan, Isko Moreno, inasitilin yung bulldozer, kayo pa kaya? Anong tibay ninyo? Asa ng pagiging matibay nyo pag dumating yung para to para sa inyo? Kukuha na ba kayo ng padrino? Kaya nagmamadali kayo ngayon si Sara Duterte, maging ipalit na para makuha ninyo yung bagay niya. Bago mo po eto, tanda mo ba, ako may naririnig ako. Maghanda ka na. Hindi pa nakakaupo yung bata mo, yung inaasahan mo, paghihimas ka ng rehas na bakal. Tanda mo yung sinabi ko nga. Ramdam ko na, naaamoy-amoy ko na. Beware, awareness sa'yo. Kung ako sa'yo, gumawa ka na ng bunker sa pinakailalim at doon ka na tumira, huwag ka nang lalabas doon. O kaya naman, maghukay ka na ng 6 feet below the ground, mahimlay ka na. Dalawa lang pagpipilian mo. Maghimas ka ng rehas o mahimlay ka na sa 6 feet below the ground. Maghukay ka na. Ipaw mo lang sa sarili mo. Wala ka nang tataguan. Dahil taong bayan na mismo, gobyerno na ang kalaban mo rito, hindi taong bayan, hindi vlogger. Tama. Gobyerno, ang binaboy nyo, gobyerno, diyan ka magbabayad sa kanila. Kami, wala kami magagawa rito. Nagsasalita lang kami. Pero susuportahan namin ng gobyerno para lamang ipatupad ang batas sa iyo. Yan ang mararamdaman ngayon. Paghihimas ng rehas na bakal. Yung tibay mo noon, ipakita mo kung paano ka. Titingnan namin kung paano ka maghihimas ng rehas ng bakal. Nalalapit na yan. Amoy na amoy ko na. Ano nga po, Kuya Alpa, ito nga yung, kumbaga, siya na mismo ang nagsabi sa kanyang vlog na si Kibuloy, bulaang propeta. Ginagamit ang relihiyon para sa pansariling interes. Tapos, magulat-gulat tayo, bigla na lang siyang naging pro-Kibuloy, kumampi na kay Kibuloy at sumama pa dun sa SMNI. Naging news anchor pa siya doon. Meron pa silang programa doon, 3 itlog. Kasama si Dadang Bakulaw. Diba parang, teka, sinabi mo sa mga tao, bulaang propeta yan. Tapos ngayon, bigla kang sasama dyan sa programa niya. Anong klase kang tao? Wala. Kasi
Siguro dati, natatandaan ko yan, Bula Propeta pa yan, di ba? Di ba? Ngayon, ang tanong na lang namin, magkano ba? Meron si Makmak, magkano ba? Tapos na. Pero pananagutan mo pa rin yung ginawa mo, pambababoy sa gobyerno. Yun. Never. Kaya mo kaming takasan, kaya mo kaming babuyin, pero ang gobyerno ang hahabol sa'yo. Doon ka malilintikan. Useless na babuyin mo kami dito sa SOCMED. Ano na yan? Nginunguya-nguya lang namin yan. Pero yung ginawa mo sa batas, legit yun, tunay yun, batas ang kalaban mo. Diba? Demanda inabot eh. Diba? O i-vlog, banat ka pa. Matibay ka eh. Diba? Banata mo yung nasa gobyerno. Yung nagtatrabaho, yung ang taong bayan ang nagpapasahod, hindi ikaw. Tandaan mo lagi. Lagi mo i-mindset, banat bay. Hindi ikaw ang nagpapasahod. Kami rin naman. Sila Makmak, sila dito. Lahat kami dito. Nagbabayad kami ng tax. Wala kami nga, hindi kami makabani sa bayan eh. O di ba? Kasi may gobyerno tayo eh. Bahala ng gobyerno kung may magkamali. At ang pananagutan. Tulad mo, public ano ka lang naman, private ano ka lang naman dito, vlogger ka lang dito. Pero ikaw pa yung malakas mo. Diba? So, tingnan mo, magtatago na lang kayo eh. Darating ang panahon. Bilisan mo ng ano mo. Yun lang ang ano ko sa iyo. 2 bagay lang. Magtago ka sa ilalim ng lupa o 6 feet below the ground, maghukay ka, ihimlay mo na yung sarili mo. O yun lang naman 2 kasi sayang eh. Yung banat bay na 1, 2 taon, 3 taon na mayagpag ka, sabihin natin, hindi habang buhay yan. Kasi you betray, nagsinungaling ka sa amin. Bayad ka eh. Diba? Tama po. Bakit? Kasi doon pa lang sa pagbanat mo kay Kibuloy na bula, ikaw nagsabing bula ang propeta, hindi naman kami. At all of the sudden, bigla ka na lang naging SMNI at pumanig ka pa doon. Dito tuwa ka, di ba? Wala ka naman pinag-aralan, hindi ka naman nakatapos ng college sa bagay na pagbo-broadcast mo. Anong alam mo? Lang. Nagyabang na kayo. Panandalian lang naman yan eh. Akala nyo ba habang buhay nyo na magagawa yung pagiging famous ninyo? Hindi. Magiging famous ka sa loob ng rehas. Ihimas rehas doon. Diba? Opo. Ano nga parang nangyari, feel na feel nga, tama yung sabi ni Yorty Rock, feel na feel yung pagiging news anchor kuno ng SMNI, pero ang kapalit, demanda. Para kang inutulang eh. Ginamit lang naman talaga sila ni Kibuloy. Alam mo, ang tanga mo, Banat Bay. Kasi nga, nagpiling vlogger ka, nagpiling journalist ka. Yung mga nag-aaral ng Mascom, alam nila yung bagay na kung titira sila o hindi. Alam nila kung yung mga bagay. Meron kasi siyang mga subject na ganyan eh. Totoo po. Kung nakapagtapos ka ng Mascom, alam mo lahat, Banat Bay. Kasi ang tanga mo yung gobyerno, binanata mo. Alam na Mascom yan eh. Gobyerno. Hindi ka naman aktivista. Ikaw yung sinasabihan kung pag-utusan ka lang bumili ng suka sa tindahan, nagyabang ka na. Nag-abogado ka na, nag-journalist ka, lahat pinasok mo na eh. Pati ba yung TV anchor, pinasok mo na rin, pero hindi ka Mascom, binayaran ka lang. Para lamang maipakita sa tao, Banat Bay, binabanatan ng gobyerno, o ngayon, nadurog ba ng kapulisan? Asan ngayon si Kibuloy? Nahuli. Ganun din makikita sa iyo. Kung nahuli ang amo mo, amu-amuhan mo, na ginatasan mo lang naman, madadali ka pa rin. O kung sa'yo, kumain ka ng pinakamasarap na pagkain sa Pilipinas, yung hindi mo pa natitikman, there will be time. Darating ka sa kulungan, hindi mo na matitikman yun. Yung karangyaan mo sa labas ng kulungan, at pag naipasok ka doon, wala na.
doon. Inuna nga po kasi ang yabang tapos siguro malaki offer. Kaya lang nga, napaka ano nun, kasi nung dati nakikita ko pa lang, kasi kumbaga ako, ang hirap talaga alam niyo, hindi ko talaga kayang ipagtanggol yung kriminal. Nag-umpisa sila, kumampi sila kay Bantag, kumampi sila kay Tebes, tapos kumampi sila kay Kibuloy. Ngayon, merong mga nagsasabi sa akin na sumama daw ako doon, na samahan ko sila sa laban. Kumampi ko sa kanila. Parang sabi ko, teka po, mahirap po kasing kumampi dyan. Kasi ang kinakalaban nila, gobyerno, ang kinakampihan nila, kriminal. Katulad noon, si Bantag. Siya ang suspect sa pagkamatay ni Percy Lapid. Merong nag-testify, may mga ebidensya pa. Paano ako kakampi doon? Kriminal yun nung malaman-lamang ko, kapag pala umakyat ka sa Baguio at in-interview mo si Bantag, malaki bayad. Nalaman ko mismo kay Kuya Tommy Abile. Si Kuya Tommy Abile nakatanggap ng pera galing kay Bantag kasi pinuntahan niya si Bantag doon bilang isang supporter. Yun, pagdating doon, yung pala, may iaabot sa kanya. Inabutan siya ng pera kapalit nung pagpunta doon. Ngayon, lahat ng vlogger na pumunta kay Bantag, may natanggap. Ngayon hindi naman ako pumunta doon. Sinabihan ako, sayang, hindi ka sumama sa amin sa Baguio. Meron ka sanang pera kay Bantag. Sabi ko, okay nakako dito na lang ako kasi mahirap ka akong diyan. Magdikit-dikit. Kasi katulad nun, hinahunting ng na ngayon yan, ng DOJ. Ma-involve ka dyan. Di pati ikaw di ba? Pag-isipan pa na nagkakanlong ka ng kriminal. Tapos itong kay Tebes, bawat press con may bayad. Mga vlogger na sumuporta kay Tebes may bayad. Naku po, kapalit? Diba? Yung ikaw kumampi sa kriminal, mapanood ng mga anak mo yan, ng mga apo mo, paglaki nila, sabihin sa'yo, oy, daddy, kumampi ka pala kay Kibuloy. Rapist daw yun kriminal. Pwede pala nating kampihan yung kriminal, kasi FBI, naningabol na siya ng FBI, Posible naman daw ng FBI yan. Jurisdiction natin, nasa Amerika, nandito na siya. So, ibig sabihin, talagang totoo. Legit talaga yung mga ikinasa sa kanya. Opo, isa kaso. Ewan ko kung anong utak ng mga to, na ipagtatanggol nyo pa ang Pwede naman pwede kayong sumuporta, sabihin nyo, sagutin nyo, kasi may abogado naman, mayaman. Kumuha kayo 10 abogado, para ipagtanggol kayo. Ganun lang kasimple. Hindi yung pati ba binabraso yung gobyerno na, talagang tinetesting talagang gustong testing. Napakapangit sa mamamayan natin na ipakita yung hindi dapat Buti na lang at nanaig pa rin ng gobyerno natin. At ako'y nagpapasalamat sa mga kapulisan na ginawa ng tamang tungkulin. Huwag tayo matakot sa mga salita lang yan, ampaw yan. Diba? Pagdating ng tunay na laban, yan ang tunay na laban. Harapin niyo ang demanda ng gobyerno ngayon. Harapin niyo yan. Diyan yung patunayan sa amin. Yung inyong ginagawa, tama. Pero kayo nakakulong, ibig sabihin, mali kayo. Yan yung mararanasan yung rise and fall. Yan. Tingnan ko lang sa darating na pag nakulong ka, kikilalanin ka pa rin banat bay. Bay ka na. Kulong ka na, bay. Di ba? Wala. Yun. Tapos na ang maliligaya mong araw. Ika nga, nagsaya ka na. Nakakuha ka na ng pera. Nagawa mo, naging famous ka ng mga bakbakan. Maraming pinanonood ka. Kala kasi nila tama. Pero siguro kung nakukulong ka, yan bang mga viewers mo makakatulong sa'yo? Pababayaan ka na rin yan. Kaya yung rise mo, yung pagbagsak mo, fall, wala na. Buti pa kami dito.
Hindi naman namin ginusto nung sumikat kami. Pero okay lang. At least kahit paano may nakikinig sa amin. Pero gobyerno ang kalaban niya. Support kami sa gobyerno. Meron nga ako nakita kuya komentarista, sabi nung parang vlogger na komentarista na nagba-vlog, sabi, hindi ka magiging tunay na vlogger kung wala kang kaso. Sabing ganun. Putya, sa isip-isip ko, di bali nang hindi ka magaling na vlogger, at least wala kang kaso. Ibig sabihin, may mali ka. Kaya ka kasi may kaso. Ito naman yung yung nag-comment. Kaya ka nga nagkakaso kasi nakagawa ka ng labag sa batas. Simple lang, di ba? Yan, pato mo. Lumabag sa batas wala kang kaso, di walang labag sa batas. Hindi dahil sa nag-iplawig, ginamit mo yung katangahan mo, ginamit mo yung katarantaduhan mo, yung pandadarag mo, ginamit mo sa mali. Ibig sabihin, kaya nga may kaso, gobyerno pa nagkaso sa iyo. Buti kung individual company. So, at least, maintindihan namin. Yan, tinira mo yun. Gobyerno kalaban mo. Tandaan mo, government, taong bayan, ang nagpapasahod. Di ba? Yan ang katarantaduhan. Yan ang katangahan ninyo na hindi nyo kayo nag-isip. Dahil kasi sa pera, nagamit din kayo ni Kibuloy. Totoo, ginamit kayo ng Kibuloy. Parang balatan yung gobyerno, yan ang katangahan niya, nagpagamit kayo. Ngayon, maiisip niya pag naghihimas ka na ng rehas. Tama, mali. Pinagyayabang sabi nung DDS Sabi, hindi ka magiging tunay na vlogger kung wala kang kaso. Sus, Mariosep, anong kabobohan yun? Hindi ko napapatulan yung vlogger niya kasi wala namang. Bobo na nga Kailan pa ba natin kaya nga. Diba? Paano ka naging magaling noon? Kaya ka nakasuhan kasi bobo ka. Oo. Ang sagot kasi diyan, kaya nakasuhan, lumabag sa batas. Alam niyo batas, kaya nga may batas ang Pilipinas para ipatupad. Lumabag ka sa batas, di matitikman mo yung consequences ngayon. Para sa nilabag mong batas. Simple lang yan, sagutin mo. Paglaban mo yung karapatan mo, doon ka. Hindi sa SOCMED ka magdadaldal. Dito, hindi kami makakatulong sa iyo. Kasi ginawa mo yan Nagyabang ka sa tao, kumuha ka ng pera, ginamit ka ni Kibuloy, nagamit ka. Yan tanga mo. Pera lang kasi katapat mo. Yun nga po. Diba? Malalaman naman nila yan pag tagal-tagal. Para kang puppets ngayon, mukha ka ng puppets ngayon sa kahimas mo ng bakal. Hindi nila marirealize yung mali nila kasi nandito pa sila sa labas, masarap pa buhay nila. Pero pag once na nandun ka na sa loob, pinagbabayaran mo na yung kasalanan mo. Kasi matibay yun naman ang ebidensya dahil mismong video nila ang katibayan ng kanilang sedition at obstruction of justice. Kasama kayo kasama kayo. Kayo yung tagapagsalita, tinutupad ng mga pulis, kayo yung maharang, kayo yung isa. Kayo yung nag-i-ignite sa tao na hamarang. Kayo yung ginagamit yung taong bayan para pumunta ron, para harangan ng mga kapulisan. Kasama kayo, nag-ignite kayo. Sinabi mo yan sa vlog mo. Kaya ngayon, imas bakal ka na ngayon. Kahit lang kami. Soon. Tama? Kasi simple kami. Pro-government kami, hindi kami lumalabag sa batas. So, yun yung tama. Tama lang kami. Kasi wala kami sinasagasaan. Tumutulong lang kami sa gobyerno. Sasabihin nyo, mali ang gobyerno. Hanggang ngayon, wala nga kayong maipalabas na nagdadrugs ang aming Pangulo Tama po. Alam nyo, ginawa nyo, trial by publicity. Niloko nyo tao. Binaboy nyo ang kaisipan ng ngayon, harapin ninyo ngayon yan. Ang gagaling nyo, kala nyo naman, parang actor sila talagang kala mo, napaniwala nila karamihan. Pero, lumabas ang panahon, itong mga huli na to, talagang napag-isip-isip na budol pala kami na. Sabi ko, ganun talaga Kung hindi mo mararamdaman, hindi mo mararanasan, wala, budol talaga. Pero kung nasa tamang pag-iisip ka, hindi ka mabubudol yan.
Oo nga po. Eh, galit na galit sila sa akin. Sumama daw ako sa'yo. Sabi ko, ba't hindi ako sasama? Ano ko, tanga? Nasasamahan ko ang mga mali ninyo. Sayang naman na pinalaki ako sa mundong ito kung puro kasama ako sa inyong pagkakamali. Hindi na. Kayo na lang ang mamamatay ako. Hindi akong paninindigan at tumutupad ako sa batas. Sumusunod ako sa batas. I'm law abiding. Yun nga po. Saka ano po, nakalagay naman sa ano yan sa Biblia na suportahan mo ang gobyerno dahil walang gobyerno na hindi nanggaling sa Diyos. Nakalagay sa Biblia yan. Hindi ko lang alam kung anong Bible verse yun, pero meron na pong mga nagsabi niyan. Sinabi ng Panginoon, sumuporta ka sa iyong gobyerno o sa pamahalaan na nakakasakop sa iyo dahil walang pamahalaan o gobyerno na hindi nanggaling sa Panginoon. Ano bang masama kung sumuporta sa gobyerno? Sabi ko nga kaya ako naging pro-government dahil sabi ni Maharlika, meron daw siyang pulburon video, ilalabas na daw niya. Nag-live. Ilalabas ko na yung pulburon video. Puta, 2 oras nag-live, hindi nilabas. Sabi, ibibitinin ko muna kayo. Next live ko, ipapakita ko na. Sumunod na araw, nag-live ulit. Ipapakita na daw niya. 1 oras nag-live. Biglang nagpaalam. Hindi binanggit yung pulburon video. Sumunod ulit, mga araw na mapapanood nyo na ang pulburon video. Wala pa rin. Tapos, umalis na ako, sabi ko lang yan, niloloko lang kako tayo nito si Maharlika netong nakaraang mga buwan, inilabas nila yung pulburon video, putya AI naman, edited. Kaya nga, pinag-aralan mo na nila yan, talagang sinabik nila ang taong bayan. Kumbaga, ginagawa pa yung eksena na yun Pero alam nyo mga kababayan, tama na sa ganitong issue na to. Mamulat na tayo sa katotohanan. Mamulat na tayo kung anong meron na tayo ngayon sa ating bayan. Kasi kung patuloy kayong maniniwala, alam ko, dati okay ang vlogger nung kalaban natin ang mga oligarko Dahil nagkaisa-isa. Dito naman tayo nag-umpisa di ba? Yung oligarko, nagkaisa ng mga vlogger, tagumpay, saludo ako sa inyo. Pero sa pagkakataon na to, it's all about money Kumukuha na kayo ng tagay para biruin nyo ang sinisira ninyo, pinagboboxing nyo mga Pilipino. Ginagamit kayo ng mga siraulo na yan. Hindi nyo ba nakikita? May mga tama ba silang sinabi? May mga tama ba silang mga evidence o pinakita sa atin? Wala Saka pangalawa, hindi tayo ang karapatan dito maghuhusga. May batas tayo, improper forum, doon natin ilagay lahat. Hindi dito sa SOCMED. Diba? Tama dito po. Meron tayong freedom of speech sa kabutihan. Hindi natin gagamitin ang SOCMED sa kasamaan. Kaya nga, maswerte tayo, meron tayong platform na ganito. Kasi at least nakikita natin yung mga masasama, dito natin ilagay. I-broad out natin. Hindi yung kapwa tayo yung magbo-boxing, tayo yung gagawa ng yung bang lubog na gobyerno natin. Isa pa rin ba tayo sa bagay na magpapalubog sa gobyerno natin? Sa maling pagbabalita. Meron tayo, pero gamitin sa tama. Hindi natin gagamitin dahil lamang sa pera, dahil lamang magtipis ka ng pag-iisip ko kasi may pera ka na sa hirap. Alam ko mahirap po ang buhay. Buti pa nga kayo, may internet, meron kayong wifi. Samantalang yung mga nagduro sa mga kabataan natin doon sa lansangan, walang makain. Doon tayo mag-focus. Dugo pa rin natin yung mga tao na yan. Kadugo pa rin natin yan. Yun nga po, Kuya Alpa, sinasabi nga ni Sara Duterte, sinasabi ng mga DDS, ng mga nasa SMNI, naghihirap na daw ang buhay ng mga Pilipino. Tapos, malalaman natin yung DepEd Secretary noon na si Sara Duterte, gumagastos ng 250,000 isang araw sa isang safe house na hindi naman kailangan ng DepEd dahil DepEd nga Shoutout Ate Nelia at si Ate Weng Lam, nandyan sila Salamat po, shoutout, Hep Hooray. Kwentuhan lang kami makmak dito. Na-miss ko to si Makmak.
Di ba Kuya Alpha, mahirap daw ang buhay. Pero malaman natin na gumagastos ka sa sa loob ng 11 araw, gumagastos ka ng 16 million ba 'yon sa safe house. Sus Mario Josep, ano bang klaseng safe house 'yon? Ano ba pagkain doon? Kabyar, ang umagahan na wagyu. Itlog ng ostrich ang itlog. Sa totoo lang mga kababayan, ang laki nun. Ang laking pera nun. Samantalang sila andyan na rin naman sila, Weng lang, si Madam Nelia. Kami, ang iniisip namin, yung magbigay sa kapwa natin, mahihirap. Samantalang ito, saksi ako dyan. Oo, na pinagkatiwalaan natin, milyon-milyon. Nakapanghinaya po talaga. Kami po, minsan 50,000, 100,000, pinagkakasya namin yan. Bibili kami ng pagregalo ng bata. Magpapakain kami sa mga mahihirap. Alam nyo, talagang nakakasakit ang damdamin na marinig mo yung milyon-milyon ay tinatapon. Milyon-milyon ay nawawala. Kasi yung piso na yan, o milyon man yan, o piso, malaking bagay po yan. Alam nyo, kung nararamdaman nila na naghihirap ang ating bayan, hindi ganyan eh. Pero yung gastusin nyo sa maling pakaparaanan, ang milyon-milyon na yan, mas lalo nyong ginugutom at pinapatay ang ating mga kababayang mahihirap. Diba? Tama po. Yung naatasan at pinagkakatiwalaan ng sambayan ng Pilipino, you have to do it what is good and what is right for our Filipino fellow men. Diba? Hindi yung kung ano yung naisip nyo, okay lang. Total, pera naman taong bayan yan eh. Samantalang kami natulong, nagpapakahirap kami gampanan ng aming pagkatao di sa mundong ibabaw bilang isang private citizen para makatulong sa kapwa. Pero kayong nasa gobyerno tulad na itong mga sinasabi mo ngayon, wow, di ako makapaniwala na magagawa niyan. Ewan ko kung asa ng puso ninyo, asa ng pagmamahal nyo sa kapwa natin. Sana meron kayo nun. Sana naisip niyo yan. Kaysa gastusin ko to, bigay ko sa may hirap na lang. Diba? Imagine milyon, tinastos nyo. Yung maitatawid ng ating mga Pilipino na pambili ng bigas, pagkain, o ano man, damit. Mas maganda pa siguro, ganun ang ginawa niyo kaysa gastos nyo sa wala. Yan po ba yung tamang pag-gobyerno nyo? Ipinakikita nyo sa amin yung mga bagay na yan. Mali, di ba? Hindi na ukol yan. Binubukulan nyo lalo ang mga sambayan ng Pilipino. Binoboljak nyo ang pera. Binawaldas saan. Yun ang pinakatamang word, binoboljak ang pera. Diba? Kami kasi ramdam ko ang ating bayan na kung gaano kahirap eh. Tapos, hindi naman kami humihingi ng pera sa gobyerno para tumulong kayo sa amin. Hindi eh. In our own little way, makmak, yung bang maibigay namin sa kababayan natin yung para sa kanila, yung blessing. Na minsan kinalingan natin ang ating mga mahihirap. Binigyan natin sila ng pansin. Samantalang ikaw, Vice President, na ikaw ang Vice President. Ang hawak mo, DepEd, kabataan. Huwag naman yung nasa loob ng eskwelahan. Tumingin ka rin dun kung may eskwelahan pa yung mga mahihirap o nakakapag-aral pa yung mga kababayan natin mahihirap sa kalye. Diba? Hindi ko ano yung nasa loob lang. Utusan mo yung mga nasa paligid mo, puntahan nyo yung pinaka mahihirap at bigyan nyo ng aral o edukasyon. Kahit man lang sa barangay na lang. Kung walang eskwelahan, kahit man lang doon, upuan, tent, okay na eh. Tama po. Yung nandyan lang, nakaupo lang, naghihintay ng command sa'yo. Paano ka ang inuuna nyo, paggagastos ng kabanang yaman ng ano. Marami, di ba?
hindi matatapos tong aking mga sinasabi. Maraming gusto kong ipaliwanag. Syempre, hindi ito yung right time niya. Opo. Diba? So, yun yung mga bagay na dapat malaman ng ating gobyerno. Lalo na yung Vice President. Tumulong ka sa ating presidente. Kung ang ating presidente gumagawa ng kanyang diskarte, ikaw rin gumawa ka ng diskarte na mapapakinabangan ng taong bayan yung pamumuno mo ng 6 na taon bilang isang Vice President. Yun lang ang aming gampanan niyo po yung inyong tungkulin para sa aming mga huwag na ho sa amin, sa mga batang mahihirap o batang mahihirap. Okay? Yun lang naman, kesa naman magmatigas ka, magyabang ka, kesa ang sasabihin mo, kaya mo yung patay, huhukayin pa yung patay, tatapon po. That is not a proper way for being a Vice President of our country. Napakapangit po no? Napakapangit po yan, Mrs. Vice President. For me, hindi po yan good influencer. Ang pangit po ng pagkaka-breed nyo. I'm a Filipino citizen, but nakakahiya po na marinig ibang lahi, no? Ay, ganyan pa lang ba yung president mo? Diba? Masagwa. O, sabihin parang hindi... ano naman sabi ng mga vlogger dito na sinabi? Tama pa rin yung sinabi ni Vice President nila. Ano po? Humanda na daw si PBBM dahil pinakita na daw yung tapang ni PBBM. Sabi ko nga, hindi tapang yun. Kasi ang tawag doon, katangahan. Kasi biruin mo, huhukayin mo yung patay. Tatapon mo sa West Philippine Sea. Kahit na alam naman natin yan pagyayabang lang, pag